tahimik na paglalakbay ni Carlos Salazar, isang sulyap sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Sa mayamang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang naging kasing kahulugan ng isang buong panahon. Mga bituing kumislap ng pinakamaliwanag sa tinaguriang ginintuang panahon ng sinema. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Carlos Salazar, isang pangunahing aktor ng LVN Pictures noong dekada 50 na ang karisma at talento ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa industriya. Kasabayan ng mga dambuhalang bituin tulad ni Delia Razon, Nestor de Villa at Gloria Romero, hinubog ni Salazar ang isang karerang sumasalamin sa ganda at kakadakilaan ng panahong iyon. Higit pa rito, siya ay naging isa sa mga pinakamatatagal na nabuhay na artista mula sa kanyang henerasyon. Isang tahimik na saksi sa ebolusyon ng industriyang kanyang minahal bago ang kanyang pagpanaw noong 2022. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng dedikasyon sa sining, isang paglalakbay na nagsimula sa isang simpleng pangarap sa entablado at umabot sa rurok ng katanyagan, na hanggang ngayon ay patuloy na kinikilala dahil sa kanyang mga mahalagang ambag. Ito ang kwento ni Rusty Corcoval, ang lalaking mas nakilala ng sambayanan sa pangalang Carlos Salazar. Una, ang pagsibol ng isang talento mula entablado tungo sa pagkakatuklas. Bago pa man siya makilala bilang Carlos Salazar, ang binatilyong si Rusty Corcoval ay mayroon ng likas na hilig sa pagtatanghal. Sa kanyang paaralan, aktibo siyang nakikilahok sa mga dula-dulaan, kung saan unang nahasa ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Ang entablado ang kanyang naging unang mundo, isang espasyo kung saan malaya niyang naipapahayag ang kanyang damdamin at naipapakita ang kanyang umuusbong na talento. Sa isa sa kanyang mga pagtatanghal, isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbukas ng pinto para sa isang mas malaking entablado. Napansin ang kanyang potensyal ng isa sa mga haligi ng industriya ng pelikula. Ang respetadong aktor at direktor na si Fernando Poe Sr. Nakita ni Poe Sr. sa batang si Rusty ang isang natural na karisma at presensya na angkop para sa pinilakang tabing. Walang pag-aalinlangan, inalok niya ang binata na subukan ang kanyang kapalaran sa pag-arte sa pelikula. Ang alok na ito ay isang pangarap na nagkatotoo para kay Rusty. Ngunit ito rin ang naging simula ng isang maliit na pagsubok sa kanyang pamilya. Noong una, mariing tumutol ang mga magulang ni Rusty sa kanyang planong pasukin ang mundo ng showbiz. Tulad ng maraming magulang sa panahong iyon, mayroon silang pangamba sa kawalang katiyakan at mga intriga na kaakibat ng buhay artista. Subalit, ang pananaw at tiwala ni Fernando Poe Senior sa kakayahan ng kanilang anak ay hindi matatawaran. Personal na kinausap at nakiusap ang batikang direktor sa pamilya Corcoval. Ipinapaliwanag ang magandang hinaharap na naghihintay sa kanilang anak sa industriya upang patunayan ang kanyang sinseridad at ang kanyang paniniwala sa potensyal ni Rusty. Nag-abot si Poe Senior ng regalo sa pamilya, 500 piso, isang malaking halaga noong panahong iyon, at isang bagong coach o sopa. Ang mga handog na ito ay hindi lamang material na bagay. Ito ay simbolo ng kanyang pangako na gagabayan at aalagaan niya ang karera ng binata. Dahil sa mas susing paliwanag at taos-pusong pakiusap ng iginagalang na direktor, tuluyan ng pumayag ang mga magulang ni Rusty na tuparin ng kanilang anak ang pangarap nitong maging isang artista. Ang pagpapalang ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng isang makulay na paglalakbay sa mundo ng pelikulang Pilipino. Ikalawa, mga unang hakbang sa pinilakang tabing, ang pagkakakilanlan kay Tony Roldan. Sa pagsisimula ng kanyang karera, si Rusty Corcoval ay sumailalim sa isang proseso ng pag-aaral at paghubog sa ilalim ng produksyon ng Royal Productions. Binigyan muna siya ng maliliit na papel upang dahan-dahang masanay sa harap ng kamera at maunawaan ang takbo ng paggawa ng pelikula. Sa kanyang unang pelikula, Ang Walang Kapantay, noong 1951, ipinakilala siya sa publiko sa ilalim ng kanyang unang screen name, Tony Roldan. Bilang Tony Roldan, gumanap siya bilang suportang aktor sa mga pelikulang pinagbibidahan ng mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Nakatrabaho niya ang mga bituin tulad ni Carmen Rosales, Jose Padilla Jr. at Rosa del Rosario. Ang mga pagkakataong ito ay nagsilbing kanyang pinakamahusay na pagsasanay. Sa pamamagitan ng pag-obserba at pakikipag-ugnayan sa mga batikang aktor na ito,
Natutunan niya ang mga teknikal na aspeto ng pag-arte sa pelikula at ang profesionalismo na kinakailangan upang magtagal sa industriya. Labis niyang hinangaan ang kanilang talento at dedikasyon na nagsilbing inspirasyon sa kanyang sariling mithiin. Ang kanyang maagang karera ay nasa ilalim ng paggabay ni Fernando Poe Sr., ang taong unang naniwala sa kanya. Ngunit isang malagim na pangyayari ang biglang nagpabago sa takbo ng lahat. Noong 1951 sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, si Fernando Poe Sr. ay bigla ang pumanaw. Ang pagkawala ng kanyang mentor at tagapagtuklas ay isang malaking dagok para sa nagsisimulang si Tony Roldan. Sa gitna ng kawalang katiyakan, kinailangan niyang magpasya para sa kanyang kinabukasan. Sa panahong ito, isang alok mula sa isa sa pinakamalaking film studio noon, ang LVN Pictures, ang dumating. Tinanggap niya ang alok ng isang desisyon na tuluyang magbabago sa kanyang buhay at magpapakilala sa kanya sa mas malawak na manonood. Ikatlo, ang pagsilang ni Carlos Salazar gininto ang panahon sa LVN Pictures. Sa paglipat niya sa LVN Pictures, isang bagong pagkakakilanlan ang binuo para sa kanya. Ang pangalang Tony Roldan ay isinantabi at mula sa abo nito ay isinilang ang isang bagong bituin, si Carlos Salazar. Ang pangalang ito ay magiging tatak ng kanyang pagiging isang matine idol at isang dekalibreng aktor. Ang kanyang unang opisyal na paggamit ng screen name na ito ay sa pelikulang Rodrigo de Villa noong 1952, kung saan agad napansin ang kanyang angking kakisigan at husay sa pag-arte. Mula roon, sunod-sunod na ang naging tagumpay ng kanyang mga pelikula. Siya ay naging isa sa mga pinakaabala at pinakapaboritong leading man ng LVN. Ang dekada 50 ay naging saksi sa kanyang walang humpay na pag-akyat sa rurok ng tagumpay. Kabilang sa kanyang mga di malilimutang pelikula sa panahong ito ay ang mga sumusunod: Kisapampa 1953, Philippine Navy, Ganyan Lang ang Buhay, at Dalagang Nayon, 1954, Abarinding sa Alamhiram na Kasintahan, 1955, Pasikat, Ibong Adarna, Karnabal at Pangako ng Puso, 1956, May Araw Ka Rin at Abandonado, 1957, Student Canteen para Pintor Kulapol at Rosalina, 1958, Alaalang Banal o Madaling Araw, 1959, Pitong Pagsisisi, Rosa Rossini Apa at Tamis ng Unang Haliki, 1960, Double Cross, Tatlong Patak ng Luha at Kaming Makasalanan. Bilang isa sa mga pangunahing bituin ng LVN, ipinareha si Carlos Salazar sa mga pinakamagaganda at pinakamahuhusay na aktres ng kanyang panahon. Kabilang sa kanyang mga naging leading lady ay sina Tessie Quintana, Priscilla Shelona, Rosa Rosal, Cecilia Lopez at Emma Alegre. Ang kanyang tambalan sa bawat isa sa kanila ay nag-iwan ng kakaibang kilig at marka sa mga manonood, na lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang premyadong leading man. Ang kanyang kasikatan ay hindi na limita sa bakuran ng LVN. Kinuha rin siya ng karibal na produksyon, ang Sampaguita Pictures, para sa ilang mga pelikula na nagpapatunay sa kanyang malawak na apela at kakayahang umangkop sa iba't ibang estilo ng paggawa ng pelikula. Ang kanyang karera ay patuloy na namayagpag at ang kanyang mga pagganap ay labis na hinangaan hindi lamang ng publiko kundi pati na rin ng kanyang mga kasamahan sa industriya. Ika-4, pagpapalawak ng sining, pagdidirehe at mga bagong hamon. Hindi nasiyahan si Salazar na manatili lamang sa harap ng kamera. Sa kalagitnaan ng dekada 60, isang panibagong yugto sa kanyang karera ang kanyang sinubok, ang pagiging isang direktor. Gamit ang kanyang malawak na karanasan bilang aktor, pinasok niya ang mundo ng pagdidirehe, kung saan naipamalas niya ang kanyang sariling artistikong pananaw. Noong 1965, idinirehe niya ang mga pelikulang Cruz na Daga, Kodigo 13 at Johnny Oro, Kaaway ng Krimen,
Ang mga proyektong ito ay nagpakita ng kanyang kakayahang mag-orkestra ng isang buong produksyon, mula sa paggabay sa mga aktor hanggang sa pagsasabuhay ng isang kwento. Noong 1966 idinirehe niya ang pelikulang Chinatown na pinagbidahan ng kanyang bayaw, ang action star na si Eddie Fernandez. Ang kanyang mga obra bilang direktor ay nagdagdag ng isa pang mahalagang dimensyon sa kanyang legasya sa industriya. Bukod sa lokal na entablado, nagkaroon din si Carlos ng pagkakataong makasama sa isang international movie. Noong 1976, naging bahagi siya ng pelikulang Project Kill na pinagbidahan ng Hollywood actor na si Leslie Nielsen. Bagamat isang maliit na papel, ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita ang sistema ng paggawa ng pelikula sa ibang bansa at nagpatunay sa kanyang kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang larangan. 5, buhay sa labas ng kamera, pamilya, mga kaibigan at paninindigan. Sa pagtatapos ng dekada 70 sa gitna ng kanyang matatag na karera, gumawa si Carlos Salazar ng isang mahalagang desisyon. Nagpasya siyang magretiro sa pag-arte upang pagtuunan ng mas maraming oras ang kanyang pamilya. Para sa kanya, ang tagumpay sa karera ay walang kabuluhan kung mapapabayaan ng mga taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang kanyang naging kabiyak ay si Carmen Menchaca Fernandez, isang dating commercial model at beauty queen na kanyang napanalunan bilang Miss Mindanao noong 1954. Si Carmen ay kapatid ng tanyag na action star na si Eddie Fernandez. Bukod kay Eddie, naging bayaw din ni Carlos ang isa pang aktor na si Roldan Aquino, na lalong nagpatibay sa kanilang ugnayan sa mundo ng showbiz. Ang kanilang pagsasama ni Carmen ay biniyayaan ng 7 anak. Nang tuluyan siyang huminto sa pag-arte, namuhay ang pamilya Salazar ng tahimik at malayo sa ingay at intriga ng industriya. Sa kanyang mga panayam sa pagbabalik tanaw, ibinahagi ni Carlos ang ilang personal na detalye tungkol sa kanyang buhay sa showbiz. Kabilang sa kanyang naging matatalik na kaibigan ang mga kapwa-aktor na sina Mario Montenegro at Nestor de Villa. Aminado rin siya na paborito niyang aktres si Gloria Romero at labis niyang hinahangaan ang angking ganda at talino ni Nida Blanca. Isang kapansin-pansing kwento mula sa kanyang nakaraan ay ang kanyang karanasan sa kinatatakutang Big Four Syndicate na naging maimpluwensya sa industriya. Sa halip na magpasindak, nanatili siyang matatag at kalaunan ay naging kaibigan pa ang pinuno nitong si Baby Asistio. Nagpakita ito ng kanyang kakayahang makisama at manindigan ng hindi isinusuko ang kanyang mga prinsipyo. Kilala rin siya sa kanyang pagiging bukas palad sa mga kapwa-artista. Ilan sa mga natulungan niya ay sina Tony Marsan at Lou Salvador Sr. na nagpapatunay sa kanyang ginintuang puso. 6, ang muling pagsikat, pagbabalik sa industriya at mga huling taon. Bagamat matagal na mahinga, ang pagmamahal ni Carlos Salazar sa sining ng pag-arte ay hindi kailanman nawala. Noong dekada 70, muli siyang nagpaunlak sa mga alok na lumabas sa pelikula. Kabilang sa kanyang mga naging proyekto sa panahong ito ay ang Anino ni Asedillo, Kung Patatawarin Ka ng Balako at Sagad Hanggang Buto. Pinasok din niya ang mundo ng telebisyon at lumabas sa ilang mga episode ng mga tanyag na palabas. Nakasama siya sa antolohiyang Maalaala Mo Kaya at sa matagumpay na seryeng Be Careful with My Heart noong 2014. Sa kanyang pagbabalik, ginamit niya ang screen name na Rusty Salazar, isang pagbabalik tanaw sa kanyang tunay na pangalan. Sa kabila ng kanyang edad, muli niyang ipinamalas ang kanyang husay. Pinatunayan niyang matalas pa rin ang kanyang memorya sa pagmememorya ng mga script at hindi kumukupas ang kanyang talento sa pag-arte. Ang kanyang mga huling taon ay puno ng pinaghalong saya at lungkot. Patuloy sana siyang tatanggap ng mga proyekto. Subalit, labis siyang naapektuhan sa pagpanaw ng kanyang minamahal na asawang si Carmen noong 2014. Ang pagkawala ng kanyang kabiyak ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanyang puso. Nang magsimula ang pandemya dahil sa COVID-19, lalo pang nadagdagan ang kanyang kalungkutan. Maraming aktibidad ang hindi na niya magawa, kabilang na ang pakikipagkita sa kanyang mga kaibigan na nagdulot ng matinding pag-iisa. Noong 2021, siya mismo ay tinamaan ng COVID-19 virus. Ngunit sa kabutihang palad ay matagumpay niya itong nalagpasan. 7,
Ang Huling Tabing, Pamamaalam at Legasya, noong Abril 7, 2022, sa edad na 70, si Carlos Salazar ay tuluyan ng pumanaw ng payapa habang natutulog sa kanilang tahanan sa Philinvest Homes sa Quezon City. Ang malungkot na balita ay ipinarating ng kanyang anak na si Anton Corcoval, na agad kumalat sa kanyang mga kaibigan sa industriya at sa publiko. Bagamat pumanaw na ang batikang aktor, ang kanyang alaala at legasiya ay mananatiling buhay sa puso ng mga taong nagmahal sa kanya, lalo na sa kanyang mga naulilang mahal sa buhay. Sa mga panayam, madalas niyang ibahagi ang kanyang payo sa mga makabagong henerasyon ng mga artista. Mahalin lagi ang kanilang trabaho at huwag tumanggap ng mga papel na hindi nila kayang gampanan ng buong husay. Madalas din niyang banggitin ang kasabihang naging batayan niya sa buhay. You cannot give what you don't have. Para sa kanya, ang isang artista ay dapat puno ng karanasan, emosyon, at pag-unawa upang makapagbigay ng isang makatotohanang pagganap. Lagi rin niyang ipinapaalala na dapat ialay ang lahat ng ginagawa sa Diyos, sapagkat sa ganoong paraan, tiyak na magtatagumpay sa anumang landas na tatahakin. Ang buhay at karera ni Carlos Salazar ay isang testamento sa isang panahon ng kahusayan at dedikasyon sa pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga naiambag sa industriya ay habambuhay na magiging bahagi ng kasaysayan ng showbiz. Isang inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga artista na nangangarap na tahakin ang landas na kanyang pinagningning.